Huwag ka iiyak! Kaya natin to! Pero pag ang lalaki namumulaklak sa green joke, ay, pinipraise, ang galing. Pag ang babae, ang bastos mo naman. Araw-araw meron kang makakausap na hindi agree, lalo na tinatapakan yung pagkababae mo, no? Tapos hindi ka allowed to speak up, to take up space. Nang-iengganyo ka din na i-disrespect ka din ng iba? Ako, both yan, no? No? Bilisan nyo, 3 bits lang. 1,000, 2, 1,000. 3 bits lang. Unahan ka. Ano ba kayo? Upo na. Taray, art dep. Artista na, pwede pa. Bilisan nyo, darating nga si ma'am. Comedy is no joke. Especially if you're a woman. Totoo naman po yan, mga kaibigan, di ba? Sabi nga nila, maraming huwag ka iiyak! Kaya natin to! Ang ganda na sinabi mo. Yeah, I know. Nakakatawa. The economy is different at this point in time. Especially about the politics, about the election, about us. Nilalakyan na lang yung words para ano. We're talking about the women in comedy. Is it different from before or it's just the same as now? Wow. Siyempre, as a woman, bilang babae, marami tayong pinagdadaanan na bilang komedyante. Kaya ko ba? Kaya mo Yes, of course. Bilang komedyante, marami tayong pinagdadaanan. Di ba? Maliban sa mga hormones ninyo, na naglalaban-laban, maliban sa discrimination ng mga tao. Yes. Kung sa mga komedyanteng babae, iba ang perception pag babae ang nagpapatawa. And today, we're going to be really candid. And what is the reality of women in comedy? I'm Kenty Pangilinan, and this is Behind the Reels. Let's start off with something question. Let's start off with a question. Sinusubukan niya, guys. Sinusubukan. Kakaiba. Ano? Upload the effort. Huwag kayong gano'n. Ako, moderator. Give me a chance. Do you think the Filipino audience has different expectations for female comedians compared to male comedian? In other words, tingin nyo ba, kailangan ko ba interpret pa yun? Translate, yung ganon? Oo. What do you think? Ako? Yeah. Hindi, ako. Hindi siya yung tinuro, di ba? Hindi nga. Siyempre, malaking pagkakaiba. Kasi, pag ang babae nag-green joke, sa atin, sa kultura natin, iba na ang tingin sa mga babaeng komedyante. Pero pag ang lalaki namumulaklak sa green joke, ay, pinipraise, ang galing. Pag ang babae, ang bastos mo naman. Ano ba, di ka ba napalaki ng tama ng magulang mo? So may double standard yun. Yes. Punong-puno naman talaga ng double standards ang industriya natin eh. When it comes to entertainment. Ang dami kong hugot, no? Simula pa ng 5 minutes pa. Wala pa nga 5 minutes, ha? Tsaka, feeling ko kasi mas na-acknowledge yung galing ng mga lalaking komedyante kaysa sa mga babaeng komedyante. You think so? Yeah, sa akin dito sa Pilipinas. In the Philippines. Because of experience there na, 'di ba? Totoo naman, medyo 80% na totoo kasi iba talaga eh pag yung lalaki yung nagpapatawa sa babae. Pero sa karera takbo, mas para sa akin, mas malawak yung nararating ng babaeng komedyante. Mas yung pumapasok yung trabaho, yung ganito. Motherhood, yes. parenting. So, kasi nga babae tayo. Sa Mas broader yung... sa society, pag tayo yung nasaktan, tayo yung pinakakawawa. Ang lalaki ang masama. Yun naman. Agad? Oo, di ba? Sa bawsi at least. Bawsi diba? na So, ganun lang. When it comes to entertainment and yung comedic talent, mas na-acknowledge ang mga kalalakihan na komedyante. Mas sila napipraise and na-appreciate. Para sa akin, ha? Okay, Ganon. Laura.
Ako nakaka-relate ako. Huy, andito ka pala. Hi, Lola! Kakagulat naman to. Dito po ako. Ako nakaka-relate ako kay ate kasi lalo na pag mga green jokes, based sa experience ko, pag may pinapabigay na green jokes na ad-lib, siniskip ako binibigay sa lalaki. Kasi parang mas sinasabi na mas kaya niya. Mas effect kapag lalaki ang nagbitaw. So may mga ganun na. Mas hindi ka ma-judge. Yes. Ayan. With you. Ako naman parang allowed attorney. And this is my take on the matter. Wow! Maka-intro ng mga cheka. Allowed tayo to take up space. Alam mo kasi, ang hirap sa bagong feminismo. Ito, ipapasok ko na sa konteksto na kung paano natin pinoproject yung sarili natin bilang babaeng komedyante. Tayo rin kasi ang nagpa-perpetuate na ganito dapat ang babae. Exactly. Yes. Tayo din mismo, tatlo lang. Kung hindi ka damsel in distress, nanay ka. Kung hindi ka nanay, love interest or vixen, bombshell. Bombshell, yes. Tatlo lang ang I was gonna kahon. say, yeah. Diba? So, Yes. panahon na para magkaroon ng boses, hindi lang para sa mga babaeng komedyante, sa entertainers in general or nasa entertainment industry, nakababaihan na hindi tayo matatakot kumawala dun sa kahon. Yes. Kaya kung green jokes man ang pinag-uusapan or taboo topics na hindi bagay sa babae, at tingin ko parang tayo rin, responsable din tayo na magsalita na. Yes. For the longest time, you were taught as a young girl na when you're encountering misogynistic jokes, to just accept it. Yes. It's part of society na parang tolerate it. Huwag mo nang pansinin, binabastos ka, yuko On ka and lang. off. Yes. On and off. On and off. Sabi nga nung ad sa UK, all day long, araw-araw, meron kang makakasalubong na bastos. Araw-araw, meron kang makakausap na hindi agree, lalo na tinatapakan yung pagkababae mo. No? Tapos, hindi ka allowed to speak up, to take up space for the fear of being branded as difficult. Yeah. Or as somebody na, all because they cannot manipulate you or control you. At saka mas malawak ang pagdating sa yung sa pagiging totoo ng babae, mas para sa akin mas grabe yung pinagdadaanan natin sexually, Yes. reproductively. So, tayo yung may karapatan tayong magsalita tungkol sa mga bagay na yun, whether it's green or it's just a joke. Tama. Diba? Mas We should have a say. Yes, mas maiintindihan, nangyari pala talaga yun. Kasi yung mga, aminin natin, yung mga joke ng lalaki, based on experience din nila, na which is palagi, based on experience nila sa babae sexually, ganito, ganyan. Pero tayo, pag nag-joke tayo about reproductive health, about sexuality and all, para sa akin ang lalim kasi tayo yun, babae tayo, ang lalim ng pinagdadaanan natin And araw-araw. usually naman talaga, what funny is, yung reality. Yes. Diba? Reality-based naman talaga ang lahat ng Yes. jokes diba? Kung ano nakakatawa, galing sa totoo. Oo, Diba? oo. Tinitingnan mo na yung other side of the coin. Diba? Traffic is terrible, but it's also funny. Yes. Diba? How about you, Van? Ako, yun nga, meron talagang malaki yung expectations na pagkakaiba sa babae at saka sa lalaki. Kasi, like, yun nga sasabi ko like, with me, ako personally, yung pagiging yung bombshell comedian. Correct. Na parang stereotype ka doon, di ba? And then, pero pagka nag-joke ka ng bastos, parang, ay, di ko kaya yung i-joke yun. Yung parang ganon, parang, bakit pag lalaki parang funny, pero pag parang nasya-shock kayo, di ba? Yung ganon. So, malaki talaga yung Oo. different. Sa isang gabi mahalata mo yan pag may kasabay ka sa entablado, puro lalaki, tas ikaw lang babae. Yeah. Nasabi yung off na salita ng lalaki, okay lang, lumulusot. Pag ikaw parang yung mga tao na awkward, Yes. di ba? Correct. Yung lipunan mismo ang nagsasabing, ay, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan kasi babae ka. Yes. Doon ako pinaka naiinis. So kung tatanungin nyo ang estado ng komedya, ano lang yan, sumasalamin lang yan sa pagiging babae natin sa lipunan. Ano tayo bilang babae? Hindi bilang entertainer lang or performer, bilang babae sa lipunan Sample lang na to. di ba yung when you talk about vagina and yung organ ng lalaki, Yan. pag sila pinag-uusapan nila yung mga et-et nila, parang, pag eto na, Loud and yung sa amin proud. na Bawal. kapag ka magganito ka, ganyan, parang bawal, uy, bastos. Ayusin mo Ba't na yung kayo buhok mo mo? pinag-uusapan yung mga et-et nyo, tuwan-tuwa kayo pag kami, Oo. di ba? Totoo, ito nang nangyayari sa ano namin Oo. katauhan namin But I think most of the jokes talaga, mas na-appreciate ng tao pag universal. Yes. Yun talaga, Yes. diba? Universal. Oo. Kasi it's about time that we open our doors, not only dito sa Philippine audience, but worldwide. Yes. Diba? Worldwide. And I think being Asian, being Filipino, diba? Worldwide, dapat iba yung perspective natin and what we can offer. Yes. I think it's about time.
Correct. It's about time. Yeah. About Isa na time. natin, tama na to. Ito na to. Let's change the world. Thank you so much, FBCP. Walis na. Yes. Sabi nila, Filipina comedians are different from before and now. Kasi before, nag-differentiate, ay, komedyante yan kasi bungi si Chicha. Yeah. Oo. Di ba? Ganyan. O si Miss Deli Atay-Atayan has a fuller Body, It's yes. like that. So, do you think it's different from then and now? Or do you think, lakas na tayo doon? What do you think is the difference between the comedians before and the comedians now? Is there a difference? Alora. Alora. Hi, bakit ikaw yun? Alala mo si Alora sa likod. Hindi ako, personally, ang napansin ko, nag-evolve na yung comedy natin. Kasi, nako-call out na tayo pag may na-off dun sa jokes. So, and importante natin sa atin yung mental health. So, parang aware na tayo na ayusin yung mga jokes din natin. Dapat aware din tayo. Mas So, responsible. nag-evolve na siya. Mas responsible. To be more Yes, oo. responsible Kasi with the jokes. ako, aminado talaga ako na yung mga jokes ko self-deprecating. Oo, so, pero mas gusto ko i-shame yung sarili ko kesa sa Right. iba. Kasi hindi naman tayo close, kailangan pa magpaalam. Pero may ano na din ako na medyo i-stop siya kasi parang nang iengganyo ka din na i-disrespect ka din ng iba. Kasi inopen mo yung Pandora's box na, okay, open pala siya sa ganung joke. So may So, body parang- shaming pa rin. Meron. So, kumbaga, it doesn't mean na porket body shame ko yung sarili ko, ibig sabihin, ikaw din. Parang nagkakaroon sila parang for them, nagkakaroon sila ng pwede rin pala kita i-body shame kasi binabody shame mo yung sarili. Which is for you, hindi... You're giving them a license. Yes, parang inaalaw mo sila na body shame. which is not the case. Sa akin naman, ang napansin ko, yung mga komedyante dati, triple threat sila eh. I mean like, Aurora, Chicha, na nagsimula kasi halos lahat sa entablado, di ba? Vaudeville, Yes. yes. So, Vaudeville. marunong kumanta, marunong sumayaw, Yes. mahusay umarte, mahusay magpatawa. And bukod sa slapstick, nung panahon nila, pero, yun nga, triple threat, na ngayon, medyo because of social media, lahat pwede maging komedyante on Correct. social media. Yes. Lahat, iba-ibang klase ng comedy, makikita mo sa social media. Pero kasi, yun lang minsan nakakalungkot para sa akin na kasi nawawala na yung dalawang threat na nakakapagpatawa ka lang pero hindi ka fully nakakapag-perform or hindi ka nakakapag-fully entertain. Kumbaga parang ngayon sana mas... Because the restrictions of social media. Yes. Na, ito na yung nakakatawa, ito na. Nakakalimutan natin na sila Tito Dolphy, sila yung John and Marcia era na pag sinalang mo yan dyan, nakakasayaw yan, nakakakanta, tapos nakakatawa, di ba? So, sana ngayon mas ibalik natin yung dagdagan natin kasi feeling ko yun yung nawala. Kasi anyone can be funny now because of social media and the power of social media. Anyone. Is it good or bad? Well, Anyone can be funny. Actually, lahat tayo may funny bone. Exactly. Sabi Yes. nila ang funny bone is a male gene. Actually, mas marami daw lalaki ang nakakatawa. Pero sa anong konteksto? Yun ang gusto kong Sila na naman malaman. bida? Sila na naman bida. Bukod doon, sana hindi natin din siya tignan as a gender thing, being funny. Yeah. Kasi ang pagiging nakakatawa ng isang tao is to be able to incite an observation. Usually, comedy comes from observation. Napansin mo, sinabi mo sa mga tao na iniisip nila all this time, pero ikaw ang nagbigay ng mga words. And Exactly. you put it in a certain arrangement na may timing, may delivery ng punchline. That's why it's becoming entertainment sa mata ng iba. But clearly, it's just a natural observation na put in a funny context. Ganun natin tignan ng komedya or any form of entertainment. Hindi importante kung babae o lalaki ang nagbibigay. Basta ito ay nag-serve ng purpose niya, which is to elevate humanity, yung magpasaya at magpagaan ng moment, di ba? entertain yun. Oo. Yung purpose is And entertain. social, yun eh. if social media is the tool to make it like more widespread, lalo na sa ating mga babae na ngayon, palabas pa lang tayo eh. Pinipierce pa lang natin yung ceiling ng komedya sa international stage. Dapat no holds barred. Dapat pwede nating sabihin lahat sa entablado, kagaya ng mga male counterparts. At saka sana, yung mga magiging gustong maging komedyante, which is I think, mahirap maging komedyante eh. It's either innate yan or naaral mo through your environment. Pwede sa ba mga yung natu- naaral? Yes. Actually, Na comedy? ngayon natin, pag na-observe mo, kasi meron yung sa social media, nagsimula yung internet na nagkaroon tayo ng mga platforms of social media.
gumagaling tong isa, natututo na siya. Kasi talagang nakaka-apekto yung environment mo eh. Exactly. Oo, pero may innate talaga na, hala, wala pa siyang Yes. mukha lang niya, nakatawa Nakakatawa na. Isa na. lang sinabi Yeah. na, meron talaga mga ganun, May di ba? gawa. Gift Yes, talaga. yes. So, parang ako lang sana, mas lalo na tayong mga babae, kasi iba yung ano natin, yung power din natin sa pagdating sa entertainment of comedy. Kasi, alam mo yon, kaya natin kumanta, kaya natin Lahat. Kumbaga, pag tingin pa natin, para mas, kasi ang ganda ang dami na nating platforms to do that. To fully entertain people who are watching us, our audience. Di ba? Siguro I think part of the problem is opportunities are far apart in Yeah. between na kasi bakit? Titingnan mo mabuti, sino ba ang gumagawa ng mga pelikula? Sino ba ang mga producer? Yes. Sino ba ang mga director? In Hollywood or in the Oscars, 5 lang ang female directors na best director nominee at isa lang ang nanalo sa buong Yes. history ng Oscars ha. In Hollywood, only 4 female writers are nominated in the whole history of the Oscars na best writer. Bakit? Kasi ang bumubuo ng industriya, karamihan kalalakihan. So, ang representation manipis, yung mismong tumatayo, which is tayo, Yeah. ay ang boses natin minsan, shh, kalma Tahimik kayo, lang. wag kayong ano. Kaya ako sinasabing, it's time girls, let's take up space. Panahon na ngayon at ang female origin natin ay sumisigaw, naghihimutok na, eto na, panahon na natin. Tama? Val, tingin mo, sa'yo, yung what you have for comedy, is it innate or is it learned? Ako, both yan, no? No? Naisip ko, ano kasi, before parang feeling ko hindi naman ako funny, pero dahil madali akong matawa, tas bungis-ngis ako, kaya lagi ako nasasama sa mga comedy shows na ano. And then parang as I grow older, parang doon ako mas nagiging bakla, mas nagiging wala na akong inhibitions na, kumbaga parang yung Natuto ka na. yung natututo na ako na humirit-hirit. Tapos, so Environment parang din. so hindi ko alam if that's, if innate ba, or yun nga, yung learned. learned. Kasi, kumbaga parang na-develop siya parang na-evolve lang siya sa personality ko. Na bigla lang akong naging ganito. Tagal mo din kasi sa industriya. Parang Diba? sa dami ng nakasama mo. Yung parang dati, parang tahimik lang ako, tapos makikitawa lang ako. Pero ngayon, nakakahirit na ako. Yung, Matawa siya mag-isa. May pagkain siya eh. Tumawid. ayun. Tatawid, Alora. Valerie, dito ka lang. Yes, Alora. Grace naman. Ako, naniniwala din ako na learned siya. Kasi personally, Dramatista ka, ganon. sobrang nakatulong sa akin. Character actress pala talaga si Alora. Sobrang nakatulong sa akin yung comedy kasi history, nabully ako sa school dati kasi nga sa ilong ko. Okay. So, Bakit? Ha? Diba? Walang kaya yan. Tapos Masaya siya kaya. pa lang. Oo. Mga ganyan. So, yung mga ganong jokes, sabi ko, nabubuli ako. Parang ayoko umiyak. Pagod na ako umiyak. Parang, talaga binubuli niyo ako. So, ang ginawa ko siyang power na, yun nga, self-deprecating, na parang, oo nga, ganito nga yung ilong ko eh. Yung parang parang kang magsisignal, parang magkukall, mga ganon. Eh, natawa sila. Sabi ko, okay Ayun pala na. eh. So you used pala, that, yung tool na yan. Yung After tool na nun, yun. hindi na ako na-bully kasi parang in-own ko na siya eh. Oo. Hindi na nila magagamit against Tinanggap me. mo na. Oo. Yes. Oo. Self-love yun ah. Oh, Self-love. actually, that's self-love. that's one way of making people laugh and accept you for who you are. Yes. Diba? And sila din, parang Power. kapag like si Miss Ai, example sa kanya, ako, talaga, mga comedians, nakakasabi ko, okay, so own ko na lang talaga tong kung anong binigay sa akin. Kasi si Miss Ai, nandun na siya, nakapasok siya sa film, sa pangarap ko din kapasok, kaya din, pwede din pala. So parang nabigyan niya ako ng inspirasyon na tanggapin mo kung ano yung binigay sa'yo. And nakapagpasaya ka ng tao, naka-inspire ka na, hindi yung mga GGSS role, What's parang gandang-ganda sa sarili. At saka dito sa atin, Ang di hirap, ba? di ba? Pag nahuhuli ka sa jargon ng mga Sorry po. kabataan. Pero yun kasi yung mga ini-inquire sa akin, ang role po niya GGSS. Okay ako sa ganong role kasi for me, ang sa isip ko, pinopromote ko yung self-empowerment, Right. self-love, Self-love, self-care. right. Oo, ganda kaya ako. Hindi mo masasabing pangit. Ganda ako, no? Hello! So Oo. parang, kung may makakapanood, oo nga naman. Kasi pag, And it lalo gives na pag, others parang confidence as well. Yes. kasi lalo na natutulungan pag mo sila. bata, ang bata naman,
pagbata tayo, wala naman tayong concept natin ng pangit. Natutunan ko lang talaga siya sa Talaga, school. nung bata ka, wala kang concept ng pangit? Sa school lang Maganda talaga sa kanya para lahat. Hindi ako nasabi pangit, beautiful. Ang nag-ano sa akin kasi nabully ako sa school. Okay. Oo Yes. nga pala pangit. Na-label ka na. It's a tie. Ako din. Buti na-mention niyo yung Aruray, Chichay, si Miss Ai. Dati may na-encounter ako na male na host ng isang show na bahagi ako. So, i-research nyo na lang kasi hindi ko i-reveal yung pangalan. Okay. Ganito ang komento ni male host sa akin. Kasama pa ata kita doon. Charas! Ay! O yan, nagkakapalo. Yan, Alam ko na Sabi yan. ng mga keyboard warrior. Ayan, hindi ko makakalimutan to. Sinabihan talaga ako, bakit takot na takot kang maging pangit? Bakit gustong-gusto mong maganda ka palagi sa TV? Di ba dapat pag komedyante, pangit? Kultura Ito natin ang yun. eksaktong salita, pangit. Okay, so Chichay, Aruray, lahat sila merong isang bahagi ng pagkataong physical na pwedeng May gawing mali. kakatuan or may mali. Tapos, nung dumating ako sa industriya, nagkaroon tuloy ako ng mission, pwedeng maging maganda at nakakatawa. Maayos. Yes, Maayos. maayos ang itsura, walang mali. Yun, do you think nagbago ang takbo ng comedy through the years because of these jargons or just because kailangan may sumagot? Di ba ngayon? Yes. Pag may buwaksak ka, kailangan may sumagot. Merong yung parang you don't have to answer, gagano ka lang. Di ba? Di ba? Yung, minsan, I've experienced this. Ikaw, ewan ko kung na-experience mo, Val. Yung pag di sinabi ka, yung sasabihin mo pala yung punchline, uunahan ka. Oo. Ang tawag namin dun ay laglagan. Di ba? Nilaglag ka ng kasama mo. Hindi na siya banter. Nawawala yung intellectual discourse of comedy, which is so much fun. Yes. Diba? Agawa. Tapunan lang, bigayan, ganyan. Kasi yun yung isa sa mga sikrete ng comedy. Yung kapag yung Tanggapin mo. kabanter mo, kachika mo, Diba? dire-diretso Tanggapin kayo. mo yung sinabi Sarap niya. nun. Ang rules ng improv, yes and. Yes. If you Yes. can't Yes. improve No bluff. the Yes. argument, Lunch. add No to lunch. it. Wag na. Okay, so do you think through the years, the type of comedy and the way comedy is presented has been changed? Yes. Masaya ako actually, Candy, kasi nung una tayong mga nagkakilala, nung nagsisimula yung Nung mga bata pa career tayo. mga bata pa tayo, biktima tayo ng forma ng comedy na hindi din natin necessarily gusto. Mga role na binigay sa atin, inuuhan natin kasi nga ang oportunidad ay nandyan Saka na. yung pera. Oo, pero ako, alam mo, ginamit ko siya, ito magiging makatotohanan na ako, ginamit kong entryway ang comedy as a platform to give myself a voice, na parang dadaanin muna kita sa komedya. Pag nakuha ko yung attention mo, saka ako magdadrop ng truth bombs na alam ko papakinggan mo. Kasi magaan na eh. Open. Oo. Tsaka sabi mo nga, di ba, pag ang komedyante nakakasalubong ng tao sa mall, just Yes, parang friend ka. Pero pag maganda, pero pag mga leading lady, hello po. Hello. tsaka hinahampas ka, Luya, agad. Tapos yung kasama mong Ginagalang. Oo. Hello po. Ay! Dali lang post tayo. Tsaka, isa pa yung, uy, Kakay, magpatawa ka naman. Bakit yung mga doktor pag nakakasalubong niya ba, uy, gamutin mo naman ako. Exactly. Oo, ganon. Parang sinasabi nila, usually this is the question sa kapatid ko, ganyan, nakakatawa ba si Candy pag umaga? Ha? Ang labo. Sabihin ko, talagang parati ko sinasagot sa kanila, ang pakisabi nga dun sa kaibigan mo, yung mga action star ba pag umaga namamaril? Dumudulas basta sa ilalim ng mga kotse. Ano, di ba? Hindi po ganun yung totoo buhay. Pahingin almusal! Ganun ba sila? ang mga sinasabi pa na pag nakikita ka. Sabi niya, seryoso pala si Alora. Bakit? Bakit ka naman Lagi nagjo-jokes. Oo, bababa ng car. Diba? Yung, Order lang ng ano. di ba, so it's different. Iba rin kasi yung audience na na-attract mo di ba? Iba-iba ang audience na attract mo. So you think, for example, I, Chuchay, Deli Ataytayan, and all of you right now, you have your different kind of audiences. Tingin mo, meron ka? Meron. Lahat tayo may niche market. Iba-iba. Kanya-kanya ang mga natin, natatouch nating mga Audience. di ba? Pero ang ganda ng komedyante, yung posisyon natin, kasi una, malaki ang market. Exactly. Mula nanay hanggang pinakasanggol, pwede nating patawain. correct. Pangalawa, hindi tayo bida, so lagi tayo may trabaho. Yes! Tama! Ang mga bida nalalaos
Tapos pero yung best friend na chismosa, yung pinsan or kapatid na laging nangingialam. Hindi. Tulong Yung mga... Yeah, lahat ng mga Yung mga bida, pagka nag-teleserye ngayon, o kailangan pahinga ka muna. Ha? Oo, Tapos, kasi- after a while, pero ang best friend, hindi. Tsaka lagi tayong kasali doon na, o kailangan may comedic relief to. Isali mo dyan si ganyan. Kasi bida yan. Kailangan may taping. Kailangan may pagpapatawa, di ba? Pag ba? mabigat yung eksena, ikaw magpatawa. Direk, ang bigat ng sinabi mo. Ang pressure. We laugh, we learn, and trust us, we're definitely not done yet. We're just getting into what it really means to be a Filipina in comedy. Stick around, my dear friends. There's more heart, more laughs, and more real talk in the next part of the empowering conversation. Only here in Behind the Reel. Nung nagbablocking kami, talagang dinidiinan sa akin na pangit ako. Kasi ang gwapo nung leading man ko eh. Parang, wow! Parang gano'n, pag-uwi ko ng bahay, wow! Nagkaroon ako ng role na umabot ako sa point na naghahatid na lang ako ng iced tea sa eksena. Pag napapanood nga ng mga friends ko, parang, nanonood natin yung Marte ka ba? Marte ka ba? Ikaw lang din yun. Yung parang ganon. Hindi nyo ba alam na si Kakayan Doja Cat ng Pilipinas? Sa kamukha niya, pagkasing galing, minsan nga mas magaling pa. Nag-text yung Doja Cat, sabi niya, kiss me more, kiss me more.